Hello, coffee. Good morning! So ayun na nga nag-start yung araw natin with coffee para gising na gising dahil nga maaga tayong nagising ngayon dahil mamamasyal tayo ng maaga para makarami at hindi pa masyadong mainit. So ang itinerary natin ngayon is iikutan yung mga major tourist spot dito sa downtown and uptown New York. So nag-avail pala kami ng Top View Tour. So ito yung kanilang details. Pwede ninyong i-view yung kanilang website for more details and updated info. Ito yung kanilang rate. So the more days na i-avail mo, mas makakamura ka actually. So ito yung kanilang mga details kung saang station sila bumababa at magpipick up ng pasahero. So depende din kung saan kayo pupunta. So kasi iba-iba yung tour na ino-offer nila like downtown at saka uptown, Brooklyn, saka yung Liberty Cruise at saka yung night tour. So depende. So depende din yung presyo na babayaran mo kung aling tour ang i-avail mo. So 2 days pala yung in-avail namin which is downtown at saka uptown tour. So anyway, pag nakasakay ka naman dito sa kanilang bus, so it's either hindi ka na bababa, parang mag-sightseeing ka lang on top of the bus. So pwede as long as pasok ka doon sa time nila kasi ang day tour nila is from 8 a.m. up to 5 p.m. 45 minutes, 5:45 something ganon. So i-double check nyo na lang yung time So ayan, kami kasi meron kaming pupuntahan. So syempre bumababa kami and then sasakay ka na lang ulit kasi meron silang per station kung saan sila bababa. Makikita mo naman kasi meron silang binibigay na map sa'yo. So ang una naming stop actually ay sa State Capitol ng New York syempre, and then pumunta din kami sa Chinatown. Mostly naman yung babaan ng bus is medyo malapit lang. Yung iba malapit lang yung walking distance, yung iba medyo malayo-layo konti yung lalakaran mo, maybe mga 10 to 20 minutes ang lakad mo papunta dun sa pupuntahan ninyo. Pero all in all, for me mas makakatipid ka pag nag-avail ka ng Top View Tour kasi pwede kang bumaba per station kung saan mo gusto mamasyal. So, pag tapos ka na, babalik ka ulit doon kung saan sila magpipick up ng pasahero. So, parang may app kang ida-download. Ituturo naman sa'yo, kasi maraming nagtitinda ng Top View Tour doon sa downtown mismo. Ituturo naman sa'yo kung paano gamitin at saka i-upload mo lang naman yung app. Tapos, every sakay mo sa bus, itatap mo lang yung QR code na nandun sa app. So, ayun lang. Once na itap mo, pwede ka nang sumakay. So, itong bus nila, dalawang story siya. It's either sa baba ka or dito sa pinakataas. So, yung sa pinakababa naman, which is covered siya, aircon. So, yung glass window niya, hindi mo masyadong makita clearly gaya ng dito sa taas. Yung view, although makikita mo siya, pero tinted yung kanilang salamin. Unlike pag dito ka sa taas, talagang mai-enjoy mo yung view. Yun nga lang, syempre pag mahangin or mainit, yun lang ang disadvantage. Pero sa amin kasi gusto namin ma-enjoy yung place at makita nga yung view, kaya okay lang. So dito kami sa taas. So actually kinonsume namin yung all day kasi marami kaming pinasyalan So marami kaming stopover. So after natin nag-stop doon sa State Capitol, ang next naman natin is magsa-stop tayo doon sa may Brooklyn Bridge. Actually medyo malayo-layo yung nilakad namin from babaan ng bus. Pero okay lang. So the reason nag-avail kami nito dahil nga marami kami para makatipid. Kasi kung magta-taxi kami every places na pupuntahan namin, magastos din at saka yun din, matraffic. So I highly recommend na mag-avail kayo nito and then agahan nyo na lang para makarami kayo. Tapos ang ginawa din namin is yung mga major tourist spot lang ang pinupuntahan namin kung alin yun lang yung gustong-gusto namin. So make sure i-check nyo yung map kasi every station nilalagay nila kung alin yun at kung ano yung spot na makikita mo doon, kung ano yung kanilang attraction in that area. So pag ayaw mo naman manood doon sa map, meron naman silang audio dito sa bus
wherein bibigyan ka naman nila nung headset, tapos yun, makinig ka na lang doon kung ano ang makikita mo within the area. Ini-explain naman nila doon eh. So anyway, yun lang yung aking tip. So mostly ito yung sinakyan namin nag-ikot dito sa downtown and uptown, kasi dalawa yung inavail namin. I think ang binayad namin nasa $71 or $72 plus tax, pero pag the more days ang kukunin mo, the more ka makakamura. So, depende din. Kasi minsan nagsasale din sila eh. Kaya, keep checking sa kanilang website. Kasi minsan may mga promos sila. Another tip ko pala, make sure para sa akin, magdala kayo ng mask. Kasi dito sa downtown, guys, I mean, hindi ko naman ang dami ding kalat, so expect mo yan. Tapos ang daming tao, so yung mga kanal nila medyo mababaho. Tapos mostly yung ibang garbage nila nasa daan lang, nasa gilid-gilid din. Tapos marami-rami ding mga homeless nakakalat. At saka parang may part dito na parang divisoria din sa atin sa Pilipinas, yung mga tinda-tinda nila nasa gilid-gilid lang ng daan, yung gaya ng mga Gucci, Louis Vuitton, mga ganon, binibenta nila sa bangketa. So marami kang makikita dito na mga vendor na nagtitinda sa gilid-gilid. Tapos yun na nga, expected mo super crowded at saka medyo mabaho lalo na pag maulan. Kaya ayun lang, and then magdala kayo ng maraming tubig syempre. Kasi sobrang daming tao, grabe, kaya mapaaga ka or hapon ka mamamasyal. So lalo na pag summer, so expect mo talaga super crowded. So, ayun na nga, mag-a-upload pala ako ng separate video sa mga stopover namin, gaya ng State Capitol at sa ating Chinatown. So, I highly recommend pala pag bumili kayo ng mga pasalubong, punta kayo ng Chinatown kasi sobrang mura doon. Pag sa downtown ka kasi bumili ng pasalubong, parang times 2 or times 3 na yung presyo niya compared doon sa Chinatown. So, pag marami kayong bibilhin na pasalubong, so I highly recommend na maglaan kayo ng oras pumunta doon at bumili na lang ng pasalubong doon kasi makakamura talaga kayo at makakarami kayo compare sa downtown ka bibili And don't forget din, syempre pag nandun ka sa Chinatown ay tumawad ka kasi bumibigay din naman sila. Parang sa Divisoria din. Same din sa downtown, pwede ka naman tumawad sa ibang store nila. Yun nga lang, talagang mahal talaga siya. But anyway, mag-a-upload na lang ako ng separate video para doon at saka sa Brooklyn at saka doon sa World Trade Center. So, mag-upload na lang ako ng separate video para doon. But anyway, sa ngayon at i-enjoy muna natin yung kanilang view dito. Actually, ang gaganda ng mga building nila dito. Sobrang dami at dikit-dikit na nga, at saka ang gaganda pa. So, ayun, let's enjoy the view, guys. And thank you din sa pag-watch.
So, ngayon, pauwi na tayo dahil yung last lakad natin kanina is sa World Trade Center. Tapos ito naman is yung part ng Battery Park wherein pag mag-avail ka ng Statue of Liberty Tour, so ito, dito ka basically dadaanan. So, ayan, tingnan nyo naman, ang ganda nitong little island nila. So, ayun, pauwi na nga tayo at medyo late na actually, patapos na yung ating time dahil nga yung day tour nga nila dito sa may top view is hanggang 5:45 PM lang siya. So sakto lang makarating tayo mismo sa may downtown. So anyway, pag nasa downtown pala kayo, may mga Filipino restaurant naman sila doon. May Jollibee din. So, pwede mo namang i-search online. So, ayun lang at pauwi na nga tayo. At thank you for watching. I hope you like my video. Pag na-avail nyo din itong tour na to or ano yung na-experience nyo dito, pwede din kayong mag-comment down below kung ano yung inyong experience at tip din para ma-share din natin sa iba. So, yun lang. Share ko lang. Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe to my channel for more incoming video. Bye-bye!